Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Abala na ang DPWH pagpasok pa lang ng taon. Sa itinakdang paglilitis ng Sandigan Bayan laban kay Zaldico, isiniwalat ni Secretary Vince Dizon na siya mismo ay tetestigo. Patuloy rin ang DPWH sa paglilinis ng kanilang hanay, kung saan 4 na regional director pa ang inalis sa pwesto. Samantala, Maharlika Highway sasalang sa malakihang rehabilitasyon sa unang pagkakataon. Narito ang report. Inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon na tetestigo ito sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong kinasasangkutan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Itinakda sa January 20 ang paglilitis ng Sandigan Bayan sa kaso ni Ko na nahaharap sa malversation of public funds at may arrest warrant sa 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Idineklara na rin siyang fugitive from justice ng Sandigan Bayan o isang pugante. Magkakaroon kami ng meetings with the DOJ and Ombudsman sa mga susunod na araw para lalo pang pabilisin itong mga gagawin natin ito. At finally, gusto kong i-announce lang na on January 20, ako'y magtitistigo sa Sandigan Bayan sa trial ni former Congressman Zaldico. Aabot na rin sa 241 million pesos ang nabawing pera ng pamahalaan mula sa mga nakurakot sa flood control projects at nasa 20 billion pesos naman ang mga na-freeze na assets mula sa mga isinasangkot sa katiwalian. Samantala, patuloy din ang malawakang paglilinis sa hanay ng mga opisyal ng DPWH. 4 pang regional director at ilan pang mga opisyal ang inalis sa kanilang pwesto. Relieve sa pwesto sina Regional Director Ronel Tan ng Region 1, RD Jovel Mendoza ng Region 4A, RD Virgilio Eduarte, Region 5 at RD Danilo Villa ng Region 7. Inalis din sa kanilang tungkulin ng ilang Assistant Regional Director. Bukod dito, inalis din ang ilang Officer in Charge District Engineer matapos umanong hindi makasunod sa mga kwalipikasyong itinatakda ng Civil Service Commission. Kabilang dito sina Sherylan Gonzales ng La Union 1st District, Roy Pacana ng Iloilo City District Engineering Office, at Peter Soco ng Leyte 4th District. Ipinapangako ng kalihim na magagamit na ng tama ang pondong inilaan para sa DPWH. Prioridad din ng DPWH ngayong taon pagdating sa mga proyekto ang malawakang rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Ani pa ni Dizon, ito ang magiging kauna-unahang pagsasaayos sa daanan sa nakalipas na 4 na dekada. Ang Pan-Philippine Highway o mas kilala bilang Maharlika Highway ang pinakamahabang koneksyon ng mga kalsada sa bansa. Ngayong 2026, for the first time since na magawa at matapos ang Maharlika Highway, magkakaroon ng massive rehabilitation of the Maharlika Highway starting this year. And when I say massive, I mean all segments na sira ng Maharlika Highway ay aayusin natin mula north hanggang south. By the way, ang Maharlika Highway, kasama dyan ang MacArthur Highway, kasama dyan ang Quirino Highway, kasama dyan ang Andaya Highway sa Bicol. Ayan, Andaya, makikita nyo at sira-sira yan. Bukod dito, target ng ahensya na makumpleto ang rehabilitasyon ng EDSA pagsapit ng Agosto. Idinagdag din ng kalihim na target ring isaayos ang C5. Ngayong tahasan ng ipinagbabawal sa batas ang pagsama ng mga politiko sa pamamigay ng kahit anumang financial assistance ng pamahalaan, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ititigil ang pamimigay ng ayuda kung may politikong e-epal sa payout nito. Yan ang mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Matagal nang ipinagbabawal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsama ng mga politiko sa payout ng ayuda tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi pa man siya nauupo sa pwesto. Paulit-ulit nang nakasaad sa Memorandum Circular ang pagbabawal dito. Gayunman, hindi pa rin napigilan ng mga politiko na sumali sa pamimigay ng ayuda na galing sa DSWD.
Dahil sa 2026 General Appropriations Act na naglalaman ng probisyon na nagbabawal sa politiko na sumama sa payout, batas na ngayon ang basehan ng DSWD. Pagdidiin ni Gatchalian, tigil ang pamamahagi ng ayuda kung may politiko sa payout site. Hindi ko papapuntahin yung mga paymaster namin at yung mga social worker namin habang nandun yung mga politiko. I think that's a proactive measure. Hindi kami a-appear doon, hindi kami pupunta doon. Pag biglang nag-gate crash, we can stop. Pero wag na natin paabutin sa ganon kasi malalagay naman sa alanganin yung gumawa nun. There are provisions already stated in our memo circulars to that effect. Pero kami will make sure na hindi kami pupunta pag may politiko. Hindi rin daw mananaig ang palakasan system para makakuha ng financial assistance sa DSWD dahil rekomendasyon pa rin ng social workers ang masusunod. Maraming magpapanggap na, kaya ko yung DSWD, ako magre-refer sa inyo. Pero ultimo, social worker pa rin ang magdedetermine kung one, dapat ba bigyan o hindi bigyan. Pangalawa, kung magkano bibigyan. And ang social workers natin, hindi yan papayag paggamit kahit na kanino. Ngayong taon, nabigyan ng total budget na 264.45 billion pesos ang DSWD. Mas mataas ito ng 22.5% kumpara sa nakaraang budget na 215.8 billion pesos. 63.9 billion pesos ang nakalaan para sa AICS program na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain o tulong pinansyal para sa iba pang pangangailangan ng isang tao. At sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno na magtatangkapang kumuha ng cut o kumupit sa mga benepisyaryo ng DSWD, tiniyak ni Gatchalian na kakasuhan sila. So we will not hesitate to keep on filing cases kasi yan talagang we take a hard stance na ang para doon sa beneficiary, para sa beneficiary yun. Walang may karapatan na kumaltas kahit na isang kusing. Noong December 2025, naghain ng kasong graft at iba pang kaso si Gatchalian laban sa 14 na barangay official sa Iloilo City matapos kaltasan ng 8,000 pesos ang 10,000 pisong ayuda para sa mga AICS beneficiaries. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa iba pang mga balita, umakyat na sa 8 katao ang nasawi, habang 28 naman ang nawawala sa gumuhong landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Dagdag presyo sa produktong petrolyo asahan bukas at bawas singil sa kuryente asahan naman ngayong buwan ng Enero. Sa abiso ng ilang oil companies, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina at kerosene, habang 20 centavos naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Ilan sa mga itinuturong dahilan ng oil price hike ngayong linggo ay ang mataas na crude output ng Venezuela at inaasahang sapat na global supply sa gitna ng mahinang demand. Panibagong bawas singil sa kuryente ang inanunsyo ng Meralco para sa unang buwan ng taon. 16 centavos per kilowatt hour ang tapyas para sa buwan ng Enero 2026. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ang isang bahay ng 200 kilowatt per hour, ay mababawasan ng 33 pesos ang kabuang bill sa kuryente. Ayon sa Meralco, mababang transmission at generation charge ang sanhi ng bawas singil ngayong Enero. Sa isinagawang search, rescue at retrieval operations kagabi January 11, 2 individual pa ang nahukay ng mga rescuers. Dahil dito, 28 individual na lamang ang nananatiling nawawala, habang 12 naman ang na-rescue. Samantala, nagbigay naman ng ready-to-eat food ang DSWD Region 7 sa mga pamilya na nakaabang sa isinasagawang search and rescue operation sa nasabing dump site. At sa sports balita, new career high ang naitala ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos umangat sa 49th spot ang kanyang WTA ranking. At Philippine Men's Lacrosse Team wagi ng silver medal sa 2026 Asia Pacific Men's Lacrosse Championship. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Underdog man sa laban ay nanaig pa rin ang puso ng Philippine men's team laban sa world's number 4 na Australia. Natapos ang laban sa score na 3-13 kung saan nakuha ng Aussies ang kampyonato. Historic run ito para sa koponan dahil ilang upset ang ginawa ng Pilipinas. Dinomina nila ang laban kontra China at Hong Kong. Tinalo naman ng host nation na New Zealand at world's number 4 na Japan sa double overtime. Ang panalo kontra Japan na nagselyo sa koponan para makakwalify sa 2027 Men's Lacrosse Championship. New career high para sa ating golden girl na si Alex Ayala matapos umangat ang WTA ranking nito sa 49th spot.
Umabot ang Pinay tennis star sa semis ng ASB Classic laban kay Wang Xinyu ng China pero kinapos ito sa laban. Di man pinalad ay nakakuha ito ng prize money na mahigit $12,000 o mahigit 727,000 pesos. Susunod na lalaban si Iyala sa Kuyong Classic at Australian Open sa Melbourne ngayong linggo. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.